Sa mainit at maaraw na bakuran, parang katanghalian sa Maynila, si Bossing Supremo ay inis na inis habang nakatingin sa kanyang relo. Matagal na siyang naghihintay ngunit hindi pa rin dumarating ang kuponan ng suporta. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-alok ng gantimpala na 20,000 sa sinumang maglakas loob na tumalon sa putikan para kunin ang drill bit. Nagbubulungan ang mga empleyado, ngunit walang sinuman ang nangahas tumalon. Isang maling galaw lang, yari na. Mula sa gitna ng mga manggagawa, si Batang Dodong ang nagkusang magbigay subok. Agad na nagbigay daan ang lahat sa kanya. Inilagay niya ang kanyang sarili sa unahan kasama ang mga katrabaho niya na sina Tisoy at Baldo na kinakailangan ng kagamitan sa proteksyon pati na rin ang maskara. Nang makita ng bossing na mayroong nangahas na gawin ito, nagpaalala siya kay Dodong na huwag masyadong magpumilit dahil baka mapahamak lang siya. Hindi pinakinggan ni Dodong ang kanyang mga salita, sa halip ay binalaan pa niya ang bossing na huwag siyang lokohin sa kanyang bayad. Nang bumaba si Dodong, kinakabahang naghintay ang mga tao sa itaas. Sa ilalim, mahirap huminga at gumalaw sa putikan. Natarantang tumawag ang empleyado na laging nakatutok sa signal ng aparato nang hindi niya makita ang pulang tuldok ng truck sa screen. Totoo na bang namatay na siya? Biglang nag-alon-alon ang putik at mula sa ilalim ay lumitaw si Dodong. Ang tanging bagay na mahalaga sa kanya sa sandaling iyon ay ang 20,000 gantimpala. Tinupad ng bossing ang kanyang pangako at ibinigay sa kanya ang buong halaga. Sino ang mag-akala na may isang taong magsasakripisyo ng kanyang buhay para sa pera? Hinihingal si Dodong, naghahabol ng hangin. Ang dahilan kung bakit binebenta niya ang kanyang buhay sa murang edad na 18 sa mga kapitalista ay para mabayaran ang operasyon ng kanyang nakababatang kapatid na babae na si Neneng. Kahit na masakit ang kanyang buong katawan at kailangan niyang gumapang, hindi iyon mahalaga kay Dodong. Sa katunayan, umaasa pa siyang araw-araw siyang makakakita ng ganoong pera. Bahagyang pagod lang ito at ilang pawis. Biglang hinarangan ng isang kakaibang maitim na lalaki si Dodong. Sinabi niya, ibinibigay mo ang lahat sa trabaho, ngunit nakakakuha ka lang ng kaunting pera, sulit ba yon? Kung hindi lang dahil sa pera, sino ang maglalakas loob na ilagay ang kanilang buhay sa panganib? Malinaw na tumugon si Dodong. Ibinunyag ng estranghero ang isang maskara na may malawak na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga pisngi. Sinabi niya, sumama ka sa akin at magkakaroon ka ng pagkakataong baguhin ang iyong buhay. Pinutol ni Dodong ang kanyang sinasabi at umalis. Sa lahat ba naman, napadpad pa siya sa isang multi-level marketing. Pagkatapos ng trabaho, agad siyang tumakbo sa kinaroroonan ng kanyang kapatid na si Neneng. Nagkataon na nakasalubong niya ang doktor ng kanyang kapatid sa pasilyo at agad niya itong kinausap. Tinitigan ng doktor ang kanyang marumi at punit na damit at mapang-insultong sinabi, lumayo ka sa akin. Kung hindi mo pa nababayaran ang ospital ngayong buwan, hindi na bibigyan si Neneng ng gamot. Ang kondisyon ng iyong kapatid ay lalong lumalala at kailangan niya ng kidney transplant. Kinutya siya ng doktor nang malaman niyang hindi niya kayang bayaran ang operasyon. Sinabi pa ng doktor na mas mabuti pang ihanda na lang niya ang kanyang sarili. Nagmakaawa si Dodong sa doktor na alagaan ang kanyang kapatid at sinabing babayaran niya ang lahat. Umalis ang doktor na hindi siya pinapansin. Naniniwala siya na hindi makakakuha ang bata na tulad niya ng libo-libong piso. Naupo si Dodong sa tabi ng kama ng ospital at bumuntong hininga. Tama ang doktor, saan makakakuha ang isang batang tulad niya ng ganoong halaga ng pera? Ang sinagot sa kanyang tanong ay ang katahimikan. Nakapikit pa rin si Neneng at napakasakit para kay Dodong na makita ang kanyang kapatid sa ganong kalagayan. Sa sandaling iyon, tumawag ang kanyang iresponsableng ama. Pagkasagot niya sa telepono, humihingi na ng pera ang kanyang ama dahil umutang ito ng malaki. Hindi lang iyon, inaasahan pa nitong mamatay na si Neneng para maibenta ang kanyang kornea para kumita ng pera. Sinabi pa ng ama na nagpapasarap na si Neneng sa buhay sa pera. Hindi napigilan ni Dodong ang kanyang galit. Mariin niyang sinabi, tao ka pa ba? Bukod sa iyong mga bisyo, ano pa ba ang binigay mo sa amin? Kahit na mamatay ako, hindi ko hahayaang saktan mo si Neneng. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Bakit kaya siya ipinanganak sa isang masamang tao? Sa sandaling iyon, isang pamilyar na figura ang kumuha ng atensyon ni Dodong. Kumaway sa kanya ang lalaking nag-aalok ng trabaho kanina. Inis na lumapit si Dodong sa kanya, sigurado siyang sinusundan siya nito para alukin siya sa multi-level marketing.
Itinanggi niya ito. Sinabi niyang wala siyang ibinebenta. Pupunta lang daw siya roon para makipaglaro kay Dodong. Kung mahuhuli siya ni Dodong sa loob ng 5 minuto, makakatanggap siya ng ₱100,000. Hindi siyempre naniniwala si Dodong. Akala niya multi-level marketing, lumalabas na sugar daddy pala. Gayunpaman, pamilyar ang logo sa kanyang shirt. Hindi niya ito ipinaliwanag at pumitik lang siya ng kanyang mga daliri. Agad na nakatanggap ng ₱20,000 si Dodong sa kanyang telepono. Sinabi niyang ibibigay niya ang natitirang pera kung mahuhuli siya ni Dodong. Nagtataka si Dodong kung paano niya nakuha ang kanyang bank account. Sinabi pa niya na kung ayaw niyang sumali sa laro, hindi na niya kailangang ibalik ang pera. Isa itong kakaibang laro ngunit hindi naman mapanganib. Kahit na matalo siya, mayroon pa ring ₱20,000 sa kanyang account. Kaya nagpa siya si Dodong na sumali. Bago pa man siya makapagtanong tungkol sa mga detalye, nagsimula na ang countdown ng 5 minuto. Umakyat ang estranghero sa bintana at tumalon. Nagulat si Dodong at tumakbo para tumingin sa ibaba. Nakita niyang tumatakbo ito ng sobrang bilis pagkatapos tumalon mula sa taas na halos 10 metro. Gayunpaman, hindi ito ang tamang oras para mamangha. Kailangan niyang manalo ng ₱80,000. Hindi siya maaaring tumalon katulad niya, kaya ang tanging paraan ay ang pagtakbo sa hagdanan. Sa wakas ay nakita rin ni Dodong ang figura ng nagbebenta sa eskinita. Palagi siyang nakabuntot sa kanya. Buti na lang, pamilyar siya sa daang ito dahil ito ang kanyang dinadaanan araw-araw. Alam ni Dodong ang pinakamaikling daan para maabutan siya. Nauubos na ang oras. Naghabulan ang dalawa sa kalye. Balisa na nakabuntot si Dodong sa maitim na figura sa kanyang harapan. Sinubukan ni Dodong ang lahat upang maglakad ng mabilis sa hagdan, umakyat ng ilang hakbang ng sabay upang paikliin ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Sa isang kanto, bigla itong naglaho. Hinihingal si Dodong, sinusubukang hindi ito mawala. Akala niya ang habulan ay parang laro ng mga bata, ngunit nakakapagod. 4 na minuto na ang nakalipas ngunit hindi pa rin ito napapagod. Kailangang hanapin ni Dodong ang paraan para pigilan ito. Isa lang ang daan patungo sa itaas. Umakyat din si Dodong sa bubong para hanapin ito. Biglang napatigil si Dodong sa gilid ng bubong. Nahihilo siya sa taas, mahihirapan siyang mabuhay kung tatalon siya. Ngunit lumitaw na ang maitim na figura sa kanyang paningin. Kung tatalon si Dodong ngayon, siguradong maaabutan niya ito, ngunit nag-aalinlangan siya sa taas na ito. 6 na segundo na lang ang natitira. Hinabol ni Dodong ang lalaki, pumikit at tumalon. Hindi pa rin alam ng lalaki kung ano ang papunta sa kanyang ulo. Medyo nagsisisi siya na ordinaryong tao lang si Dodong. Ordinaryong tao lang si Dodong, pero mas mahalaga sa kanya ang kapatid niya. Tumalon siya, hinila ang likod ng damit nito. Lumitaw ang isang metal na detalye na parang mata na nakapagpagulat kay Dodong, ngunit hindi ito ang tamang oras para magulat. Hinila niya ito at sumigaw ng malakas, "Nahuli na kita." Pagkatapos niyang manalo, natanggap niya ang natitirang ₱80,000. Hindi siya makapaniwala na umabot sa 6 na numero ang kanyang account. Inimbitahan siya ng lalaki na sumali sa isa pang laro na may mas malaking gantimpala. Pumayag siyempre si Dodong. Kahit na napakasakit na ng kanyang katawan na halos hindi na siya makahinga, basta mayroon siyang pera para sa pagpapagamot kay Neneng, handa na niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Masaya ang lalaki. Inihayag niya ang kanyang robotic na mukha at isinuot kay Dodong ang bracelet na nagpapakilala sa kanya bilang isang manlalaro. Pagkatapos kumpirmahin ng bracelet ang pagkakakilanlan, nahilo si Dodong at bumagsak sa paanan ng lalaki. Lumipas ang ilang oras at binuksan din ni Dodong ang kanyang mga mata. Nagpalit na siya ng ibang damit. Nagulat si Dodong sa tanawing nasa kanyang harapan. Isang pulang abiso ang lumabas na humihiling sa manlalaro na kumpletuhin ang misyon sa loob ng 5 minuto, kailangan nilang mabuhay. Siyempre, hindi niya makakalimutan ang dalawang pangunahing karakter sa senaryong ito. Lumingon ang dalawang cute na bata, lumitaw ang isang nakakatakot na mutadong mukha at ang bibig na may matutulis na ngipin. Hinawakan ni Dodong ang kanyang ulo at naglakad sa mga nabubulok na katawan. Naaalala lang niya na nagsuot siya ng bracelet at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. 3 segundo na lang ang natitira. 2 halimaw ang nag-uunahang kumakain ng laman ng ibang tao. Nagpapawis si Dodong sa nakakatakot na tanawing ito.
May mali. Sa sandaling ito, natapos ang countdown. Ibinuhos ng mga halimaw ang kanilang atensyon kay Dodong. Tumakbo ito sa kanya ng napakabilis. Hindi maintindihan ni Dodong ang nangyayari, ngunit ang tanging alam niya ay kung mahuhuli siya ng dalawang batang ito, malaki ang kanyang problema. Kaya tumakbo siya ng napakabilis. Habang tumatakbo siya, pinagmamasdan niya ang kanyang paligid. Ngayon lang niya nakita ang napakalaking pulang orasan na gumagana ng husto. Biglang nakaramdam siya ng kakaiba. Isa lang ang humahabol sa kanya. Nasaan ang isa? Paglingon niya, nakita niya itong nakatayo sa kanyang harapan. Nagulat si Dodong. Sumugod ito mula sa ibaba, gamit ang kanyang mahabang kuko para maghiwa ng kaunting karne sa balikat ni Dodong. Bago pa man niya maramdaman ang sakit, kailangan niyang gawin ang lahat para makaiwas sa kuko. Yakap ni Dodong ang kanyang nanginginig na braso. Ang kuko nito ay kasing talas ng isang hasang kutsilyo. Paano na kung sabay na itong lumapit sa kanya? Ang takot at sakit ay nagpahirap kay Dodong na huminga, ngunit wala pang kalahati ng oras ang lumipas. Sinabi sa kanya ng likas na katangian na tumakbo ng mas mabilis, ngunit nakaisip ang dalawang halimaw ng bagong pagbabago. Nagtulungan sila para palakasin ang isa't isa. Ang halimaw ay tumakbo pasulong tulad ng isang nakamamatay na rocket. Sumugod ito kay Dodong na may nakakakilabot na bilis. Tumalon ito sa likod niya, humiwa ng karagdagang laman na nagdulot ng pagkagulat kay Dodong. Ang bibig na may matutulis na ngipin ay nakabukas na, naghahanda ng kagatin ang balikat ni Dodong. Nagpumilit si Dodong na itulak ito mula sa kanyang likod. Iniulat ng bracelet na ang kanyang tibok ng puso sa oras na ito ay 165, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay matinding sakit. Mayroon na lang siyang 2 minuto na natitira para sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, sabay na sumugod ang dalawang halimaw. Ang senaryo na pinakanakakatakot kay Dodong ay ang isa sa kanila ay mahuli ang kanyang braso. Nilalaro nito ang pagbali ng kanyang mga daliri. Gusto niyang punitin ang bawat daliri. Ang sakit na dulot nito ay nagdulot kay Dodong ng malakas na sigaw. Hindi na buo ang kanyang mga daliri gaya ng dati. Yakap niya ang kanyang braso habang naggangalit ang mga ngipin habang patuloy na sumusugod ang dalawang halimaw. Ayaw niyang mamatay sa kahabag-habag na paraan. Patuloy na tumataas ang kanyang tibok ng puso, umabot sa 200 na naging dahilan upang hirapan siyang huminga. 1 minuto na lang ang natitira bago matapos ang laro, ngunit wala na siyang kamalayan. Iniisip pa rin niya si Neneng na naghihintay sa kanya sa ospital. Kung mamatay siya, walang sinuman ang nasa tabi ng kanyang kapatid. Sa sandaling ito, lumabas ang isang sistema na nag-aanunsyo na na-activate ni Dodong ang isang sistema pagkatapos lumampas ang kanyang tibok ng puso sa 200. Hindi maintindihan ni Dodong ang nangyayari. Hindi lang iyon, nag-activate pa ito ng kasanayan na tinatawag na time reversal para pagalingin ang kanyang mga sugat. Lahat ng hiwa o bali na buto ay naibalik sa dati na ikinagulat ni Dodong. Ang kasanayan na ito ay nagpapahintulot kay Dodong na makita ang hinaharap 3 segundo bago ito mangyari. Nakikita ni Dodong na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi naiiba sa pagbabayad para sa pagiging isang para mapahusay ang kanyang lakas. Ngunit hindi mahalaga basta manalo siya. Umiilaw ang mga mata ni Dodong sa pag-activate ng kasanayan. 3 segundo mula ngayon, sumugod ang dalawang halimaw at kinulong si Dodong para kagatin siya. Nagulat si Dodong sa tanawing ito, ngunit hindi na ito ang tamang oras para mamangha. Ngayon na nakita na niya ang hinaharap, kailangan niyang iwasan ang kanilang mga atake. Kakagatin siya ng isang nasa kaliwa sa balikat at sisirain naman ng isa sa kanan ang kanyang puso. Kaya't ginamit niya ang lahat ng kanyang pagka-flexible para iwasan ang kanilang mga kamay. Matagumpay niyang naiwasan ang nakamamatay na atake. 0 segundo na lang ang natitira, ngunit tiyak na sapat na ito dahil siya ang pangunahing karakter. Ngunit hindi pa rin sila tumitigil. Tumakbo ang isa sa harap ni Dodong. Nagmamadaling i-activate ni Dodong ang kasanayan, ngunit ang cooldown nito ay 0 minuto. Nanginig si Dodong sa sobrang takot kaya wala na siyang lakas para tumakbo. Sa huli, ang matutulis na kuko ay tumigil sa harap ng kanyang mga mata, ilang inil lang ang layo. Bumukas ang pinto. Sinubukan ni Dodong na sumunod sa daanan na ipinakita sa kanya. Nagtataka siya kung ito ba ang lugar na sinasabi ng lalaki na may malalaking premyo, ngunit nakakatakot din ang dalawang halimaw.
Nag-anunsyo ang sistema ng laro na nakatanggap siya ng 300 puntos na gantimpala. Siyempre, hindi maintindihan ni Dodong ang anumang bagay. Tumigil siya sa harap ng isang silid na may lahat ng tao na nakasuot ng katulad niya na ikinagulat ni Dodong. Nakaupo ang isa sa upuan, ang mga mata niya ay nakatingin kay Dodong na nag-iisang nakaligtas sa 20 bagong manlalaro ngayong araw. Wala pa ring alam si Dodong. Inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat, ang taong iyon ay nagkusang makipag-usap kay Dodong. Siya si Tisoy na nakapunta na rito ng kalahating buwan at isang manlalaro na katulad ni Dodong. Nagtataka si Dodong kung bakit sila nagtipon. Ipinaliwanag ni Tisoy na ito ang lugar kung saan nagtitipon ang mga taong nakapasa sa unang hamon ng laro. Ito ay isang arena para sa laro ng pagsusugal sa buhay. Binanggit ni Tisoy ang pangalan ng kumpanya na si S na laging nagtatrabaho ng husto ngunit walang alam tungkol sa ibang mga bagay. Ipinaliwanag ni Tisoy sa kanya na ang IA ay isang nangungunang kumpanya ng teknolohiya sa mundo na may malalaking industriya at malawak na kayamanan. Pagkarinig nito, naalala ni Dodong na ang logo sa katawan ng lalaki kanina ay galing kay IA, kaya pala pamilyar sa kanya, ngunit anong kinalaman ng kumpanya sa larong ito ng kamatayan? Itinuro ni Tisoy ang kanyang bracelet. Lumabas ang isang abiso sa 3 na imahe. Lumalabas na ito ang kinakatawan ng larong ito. Ipinakilala ng taong iyon kay Dodong ang laro ng pagkolekta ng mga puntos para makapag-level up. Ang huling taong may buhay ay makakatanggap ng mana ng S Group. Isang napakalaking halaga ng pera at iba pang espesyal na tuntunin. Sinumang sumuko ay mamamatay. Pagkatapos sabihin yon na wala ang imahe. Ang tanging natitira sa isip ni Dodong ay ang malaking halaga ng kayamanan. Tiyak na isang malaking halaga ng pera, ngunit para lang ito sa tanging taong makakaligtas. Mayroong 7 antas sa lahat, ngunit sila pa lang ang pinakamababang antas, tinatawag na bata. Kung gusto nilang makuha ang pera, kailangang umakyat ng antas ng tuloy-tuloy ang mga manlalaro. Nagsisimula nang sumakit ang ulo ni Tisoy sa pag-isip nito. Ang totoo, mas nagiging mahirap ang laro habang tumataas sila at hindi kayang labanan ng mga walang kwenta. Bukod dyan, hindi rin madali ang pagkolekta ng mga puntos. Ang mga puntos ay pera at kailangang bayaran ang lahat gamit ang mga puntos, kahit na ang pagkain at inumin. Bukod dito, mayroon lang limitadong halaga ng pagkain bawat araw at kung minsan, kailangan nilang makipaglaban para lang sa isang kagat. Ngunit kung maubos ang kanilang mga puntos, hindi na sila makakakita ng pera. Kumunot ang noo ni Dodong. Kahit nakaakit-akit ang premyo, muntik na siyang mamatay sa kanyang unang laro. Nakikita niya ang batas na mas mapagsamantala pa kaysa sa mga kapitalista. Nag-iisa pa rin ang kanyang kapatid sa ospital. Tinanong ni Dodong kay Tisoy kung may paraan ba para umalis doon nang hindi sumasali sa laro. Sa sandaling ito, narinig nila ang isang galit na boses. Ang isang manlalaro ay nagwawala dahil hindi siya nakakain ng ilang araw. Bukod dito, kailangan pa niyang makipaglaban sa mga halimaw. Gusto niya ng baliw na tanggalin ang pulsera sa kanyang kamay, at ang resulta ay sumabog ang kanyang buong katawan sa harap ni Dodong. Ito ang sagot sa kanyang tanong. Kung tumanggi siya, mamamatay lang siya. Bumuntong hininga si Dodong, wala itong pinagkaiba sa pagpilit sa kanya na sumali. Nakiramay si Tisoy sa kanya at hiniling lang na magtagumpay siya sa hinaharap. Hindi niya maintindihan kung bakit nag-abala siya na ipaliwanag sa kanya ang laro dahil siya ay baguhan lang at walang maibibigay. Tumawa si Tisoy, pinanood niya ang programa sa telebisyon ni Dodong sa laro kanina. Sa simula, mahina siya, ngunit naging mas mabilis ang kanyang reaksyon kalaunan. Medyo mapanganib sa huling bahagi, ngunit maswerte na natapos na ang oras. Inisip ni Tisoy na walang masama sa pakikipagkaibigan sa isang taong mahusay. Nagulat si Dodong na ang kanyang laro ng kamatayan ay naipalabas bilang isang game show. Ngunit tila hindi nakita ni Tisoy ang kanyang sistema. Para makasigurado, tinanong ni Dodong kung alam ba niya ang tungkol sa kasanayan sa sistema. Nagulat si Tisoy. Sistema? Ano ba yan? Naging matalas ang kanyang mga mata. Hindi ito napansin ni Dodong. Tiyak na isang bagay, walang alam si Tisoy tungkol sa pag-iral ng sistema, ibig sabihin, siya lang ang nakakakita nito. Simula ngayon, mas mabuting hindi na siya magtanong sa iba tungkol dito. Nag-anunsyo sa radyo na 7 oras na at oras na para umuwi sa kulungan ang mga bata.
Sa loob ng 30 minuto, kung sino man ang nasa labas ng hostel ay tiyak na mamamatay. Muling nagsalita si Tisoy at ipinaliwanag na ang malayang oras ay mula 8 oras hanggang 8 oras iyan. Sa panahong iyon, maaaring nasa labas ng dormitoryo ang mga manlalaro. Dadalhin na ni Tisoy ngayon sa hostel si Dodong. Sa daan, tinanggap ni Dodong ang katotohanan na kailangan niyang umangkop para mabuhay sa napakasamang lugar na ito. Nagulat si Tisoy sa pagiging kalmado ni Dodong. Tumagal siya ng 3 araw para tanggapin ang kanyang kapalaran, habang si Dodong naman ay tiniyak na ang kanyang kinabukasan. Nasa kwarto ga 24 si Dodong, tapat sa gi-1-0 ni Tisoy. Muling hinihimok ng radyo sila na bumalik sa hostel sa loob ng 5 minuto. Nagpaalam si Tisoy sa kanya at sinabing babalik siya bukas para magkwento sa kanya. Nararamdaman ni Dodong na ang ganda sa pakiramdam na nakilala si Tisoy at mayroon siyang karagdagang impormasyon para mabuhay sa napakasamang lugar na ito. Binuksan ni Dodong ang pinto at pumasok sa kanyang bagong silid. 4 na manlalaro ang nasa loob. Hindi nakatulog si Dodong ng gabing iyon. Iniisip niya ang kanyang kapatid na si Neneng na mag-isang nasa ospital. Kailangan niyang humanap ng paraan para makatakas dito, ngunit bago iyon, kailangan niyang maunawaan ang mga tuntunin. Naalala ni Dodong na hindi pa siya nagbabasa ang tagubilin para sa mga bagong dating. Muli lumabas ang isang screen. Ipinaliwanag ng isang demonyo ang mga tuntunin sa kanya. Pagkatapos kumpletuhin ang unang laro, kailangang simulan ng mga manlalaro ang pagkolekta ng mga personal na puntos. Bawat oras araw-araw, babawasan ng 100 puntos sa anyo ng bayad sa pananatili sa arena. Hanggang sa 0 na lang ang mga puntos ng manlalaro, mawawala sa kanya ang karapatang mabuhay at papatayin siya ng bracelet. Ang kasalukuyang antas ni Dodong ay bata. Pagkatapos makuha ang 1-0, 0-0-0 puntos, magkakaroon siya ng pagsubok para makapag-level up sa antas ng estudyante. Bumuntong hininga si Dodong. Kailangan niya ng 1-0, 0-0-0 puntos habang nakakakuha lang siya ng 300 puntos sa bawat laro. Bukod dito, babawasan pa siya ng 100 puntos bawat araw para manatiling buhay. Kailangan din niyang magbayad para sa pagkain. Kailan siya yayaman? Sa bawat laro, maglalagay ang arena ng ibang mga halimaw para makihalubilo sa mga manlalaro. Mayroong 3 antas ng kahirapan, baguhan, intermediate, at advanced batay sa tagal, lokasyon, halimaw, at bilang ng mga kalahok. Siyempre, iba rin ang mga gantimpala para sa bawat bahagi. Makakatanggap ang mga manlalaro ng 300 puntos para sa pinakamadaling antas. Habang mas mahirap, mas malaki ang gantimpala. Kailangang sumali ang mga manlalaro sa hindi bababa sa isang laro bawat araw kung hindi nila gustong parusahan o magbayad ng 500 puntos para maiwasan ang tuntunin na ito sa loob ng isang araw. Iniisip ang nakakagulat na tanawin ng una siyang sumali sa laro, medyo nawala ng pag-asa si Dodong, ngunit hindi siya maaaring sumuko. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang maging malakas. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng mensahe mula sa sistema. Nagulat si Dodong at tumingin sa paligid para makita kung may gising. Pinatunayan niya na ang 4 na tao ay natutulog. Pagkatapos ay binuksan niya ang mensahe. Ang sistema ay magbibigay ng isang mode ng pagsasanay sa pag-unlad ng manlalaro. Buksan nito ang lugar ng pagsasanay kay Dodong, ngunit 1 beses lang siya makakapag-ensayo bawat araw. Agad na kinumpirma ni Dodong. Ang paligid sa kanya ay puti na naging dahilan para mamangha siya. Magbibigay ang sistema ng mga larong na kumpleto ng mga manlalaro sa arena araw-araw sa simulate mode. Nagsisimula sa 2 halimaw, kailangan pa rin niyang magtagumpay sa loob ng 5 minuto. Kung mabigo siya, mawawalan si Dodong ng 100 puntos. Gayunpaman, sa lugar ng pagsasanay, hindi magdudulot ng totoong pinsala sa kanya ang mga halimaw. Bumuntong hininga si Dodong. Hindi siya makapaniwala na kailangan niyang mabuhay sa isang laro sa hating gabi, ngunit kailangan niyang magpatuloy kung nagsimula na siya. Kinabukasan, hindi nakita ni Tisoy si Dodong at nagtataka kung saan siya pumunta. Nagsali na ba siya kaagad sa hamon ngayon? Malabong makatulog siya. Mataas pa naman ang pagtingin niya sa kanya. Biglang nagulat at natigilan si Tisoy. Nagmula na ang pamilyar na figura ni Dodong sa arena. Kumaway si Tisoy para tawagin si Dodong. Gumising siya ng maaga at sinimulan na kaagad ang hamon.
Sinabi ni Dodong na gusto niyang umangkop sa ritmo. Si Dodong ay naririto, ngunit gusto niyang subukan kung may silbi ang mga pinag-aralan niya kagabi. Kagabi, nakipagbuno siya sa dalawang maliliit na demonyo na humabol sa kanya na parang nagugutom na katulad noong araw. Alam ni Dodong na kunwari lang iyon, ngunit nakaramdam pa rin siya ng pagmamadali at takot, ngunit hindi pa rin nagtagumpay si Dodong laban sa mga halimaw. Pakiramdam pa nga niya ay mas mabilis pa silang gumalaw kaysa dati. Ayon sa batas, babawasan siya ng 100 puntos, ngunit binuksan ulit ng sistema ang mode ng pagpapalakas ng katawan para kay Dodong. Mayroon siyang 3 oras para tapusin ang misyon. Tuwang-tuwa si Dodong, buti na lang kahit na hindi niya matapos ang hamon sa simulation, mayroon pa ring mode ng pagsasanay para mapalakas ang kanyang katawan. Kaya't nakipagbuno si Dodong sa mga aksyon na parang nasa pelikula mula sa sistema ng gabing iyon. Sa simula, nabigo siya ng husto, ngunit pagkatapos ng pagsasanay, hindi pa rin niya matapos ang mga komplikadong galaw. Pagkatapos ng 3 oras na pagtalon, bumalik si Dodong sa bilangguan. Kahit na nagtagal siya ng ilang oras sa pagsasanay, parang 1 segundo lang sa totoong buhay. Maaaring magkaibang linya ng oras ito. Salamat dyan, nagkaroon si Dodong ng oras para matulog at makabawi ng lakas. Pagkatapos ng laro ngayong umaga, sigurado siyang talagang pinahusay ng sistema ang kanyang mga kasanayan. Nakita siya ni Tisoy na halos hindi makagalaw at kinawayan siya para gisingin. Dadalhin niya raw si Dodong para bisitahin ang lugar. Teka, sabi ni Dodong. Nagtataka siya kung maaari pa ba siyang maglaro. Sabi nga ng sistema, kailangan niyang maglaro ng 1 bawat araw. Okay ka lang ba? Nagtatakang tanong ni Tisoy. Kung mag-uulit, tataasan ng arena ang kahirapan. Walang gustong maglaro ulit pagkatapos magpagod sa unang laro. Pati ang isang dumadaan ay nakaramdam ng kawalan ng katarungan sa tanong ni Dodong. Tiniyak ni Tisoy nakakaunti lang ang kayang maglaro ng 2 laro nang tuloy-tuloy sa isang araw nang nabubuhay pa rin.